Binay naman ni Senador Grace Poe, irekomenda na kay Pangulong Aquino na mag-leave muna sa trabaho si PNP Chief Director General Alan Purisima. Panahon na rin daw para umaksyon ang DILG na nakakasaklaw sa PNP. Nakatutok si Jam si Santos. Naungkat ang kinasasangkutang kontrobersya ngayon ng pinuno ng Philippine National Police na si Director General Alan Purisima sa pagdinig ng Senado ukol sa budget ng Department of Interior and Local Government o DILG. Kaya dapat daw irekomenda ng DILG kay Pangulong Noynoy Aquino na mag-leave muna sa trabaho si Purisima. I think that the institution itself is worth saving in terms of the morale of the police officers. So I hope that at the very least, without saying that anybody is guilty, an administrative leave will send a good message. Nahaharap sa mga reklamong plunder, graft at indirect bribery si Purisima sa ombudsman dahil sa di umano'y hindi pagdeklara ng tamang halaga ng bahay niya sa Nueva Ecija at sa questionable raw na pagtanggap niya ng pribadong donasyon para sa pagpapaayos ng tinatawag na White House na opisyal na tirahan ng PNP chief sa Camp Crame. Aminado si DILG Secretary Mar Rojas, apektado ng mga kontrobersya ang imahe ng PNP. Pero hindi niya maipangakong susundin ang mungkahi ni Poe na irekomendang mag-leave muna si Purisima. Hindi natin madedenay na apektado ang PNP, ang buong institusyon ng PNP dito. Si Pangulo nga nadadrag in dito, no? Lahat na yours truly. Nadinig natin ang suggestion ni Senador Poe and matimbang naman ang kanyang suggestion at idadaan natin sa proseso. Maging ang palasyo, sinabing hindi raw uutusan si Purisima na mag-administrative leave. Gayunman, kakausapin daw ni Rojas ang Pangulo pagbalik nito mula sa Estados Unidos. Malamig naman si Rojas sa isa pang mungkahi ni Poe na imbestigahan din ng National Police Commission o NAPOLCOM ang mga alegasyon laban kay Purisima. Pero siniguro ni Rojas na makikipagtulungan ng DILG sa investigasyon ng Ombudsman. Iniiwasan daw ni Rojas na talakayin ng malaliman ng isyu sa Senado kanina, lalo't wala si Purisima sa pagdinig dahil nasa isang anti-kidnapping conference ito sa Colombia. NAPOLCOM, I think this is your chance to be able to prove that you're an independent body and that you can conduct an investigation swiftly. It's being investigated, as I understand, by the Ombudsman. We ourselves, well, I mean, as a courtesy, wala rito yung tao, kaya dadating siya in about 2 or 3 days. It's not fair to bring up these things when he's not here, but neither is it fair to us that he's not here. Isinumite naman ni Rojas sa Senado ang listahan ng mga nag-donate para sa pagsasaayos ng White House na umabot sa halagang 11 milyong piso. Sabi noon ng PNP, hindi pera kundi materyales at mga serbisyo ang ibinigay ng mga donor. Ang dokumento naisumite na rin daw sa Commission on Audit. Sabi ni Rojas, sasagot si Purisima sa tamang forum o pagbalik nito sa Pilipinas. Bukod sa mga kontrobersya ukol sa PNP, sinagot din ni Rojas sa pagdinig ang mga tanong ukol sa pondo ng DILG. Partikular na binusisi ni Senador Nancy Binay ang pondo mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP na inilaan sa DILG. Ayon kay Rojas, 1.16 billion pesos ang nailaang DAP sa ahensya noong 2011 at 1.05 billion naman noong 2012. Karamihan sa mga halagang ito napunta sa pagsasaayos ng police stations at sa iba't ibang proyekto sa lokal na pamahalaan. Tinanong din siya ni Binay ukol sa balak ng DILG na bumili ng armas para sa mga pulis. Ilang months bago ma-deliver. Kasi kung sinasabi niyo matagal yung proseso, baka kahit bigyan ho namin kayo ng pera ngayon, 2 years from now or ilang years pa bago makukuha ng mga pulis natin yung kailangan nilang mga equipment. Well, kung itong mga ito ay natenga ho in the middle of the bidding process, so ilalabas lang kung ano yung nasa bidding process. So wala pa ho kayo nabibigay na mga barel? Yung nabili hong baril was the short firearm. Sa kabila ng mga tanong, inaprubahan din ng Finance Committee ang 104.5 billion pesos na proposed budget ng DILG. Jam si Sante, nakatutok, 24 oras.